mag-ikama ka muna pag tayo mga lalaki. Naintindihan? Then after mo magsalam, then isunod mo ang asar. Ang tawag doon ay jam'u takdim. Jam'u takdim. Duhur, isinunod mo agad ang asar, jam'u takdim. Kasi maaga mong pinagsama ang duhur at asar. Kasi po, ang traveler, mashallah, ang traveler, napakadaming mga pribilehiyo. Imagine pwede sa'yo ang kasran. Kita mo yun? Kasran, lahat ng 4, pwede na lang 2. Pangalawa, pwede sa'yo ang jam'an. Jam'an, duhur, at asar. Pagsasamahin mo yan sa iisang oras lang, na may salam sa pagitan nila o iqama sa pagitan nila. Tapos, pangatlo, pwede pang maaga jam'ut takdim. Jam'ut takdim, ibig sabihin, sa oras ng duhur, isunod mo na agad ang asar. Yan ang ibig sabihin ng jam'ut takdim. Maaga kang nagsala ng duhur, then isunod mo na agad ang asar. Habang pag nagtapos mo na, maglalakbay ka, matutulog ka na hanggang maghrib kasi tapos mo na yung asar. Hindi ka na magsasala ng asar kasi tapos mo na nga. Jam'ut ta'khir. Jam'ut ta'khir naman, pagdating ng duhur, ay tamad ka pa. Gusto mo, magsala na lang pagdating ng asar. Privilege pa yan ng traveler. Pwede pa sa traveler yan. Biruin mo, walang kasalanan ng traveler. Pwede siya magsala ng duhur, isunod niya agad yung asar. Tatamarin ka. Doon na lang ako magsala ng duhur sa oras ng asar. Saka ako isunod ang asar. Duhur pa rin na mauna. Jam'ut ta'khir naman yun. Naintindihan? So, privilege yan ng isang traveler na pinahitulutan sa traveler na gawin ang mga bagay na yan. Kaya, ang luwag ng buhay ng traveler kung tutuusin. Kasi mahirap kasi ang buhay ng traveler. Okay. Alam nyo ba, may dagdag kaalaman na ako na ibigay sa inyo. Alam nyo ba, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, dito hindi natin nagagawa. Kapag siya'y naglalakbay at nakabalik na siya sa lugar niya, hindi siya dumidiretso sa masjid, ay sa bahay. Hindi siya dumidiretso saan? Dumidiretso siya sa masjid. May sunna na sala ng isang traveler, pagbalik niya sa lugar niya, pupunta muna sa masjid ng 2 raka'a. Yan ay sala ng musafir inda qudumihi. Sala ng traveler pagdating niya sa bahay niya, ay pagdating niya sa lugar niya, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ang ginagawa niya, nagsasala muna siya ng 2 raka'a. Nasa hadis na sahihan. Kaya lang, lahat tayo, hindi minsan diretso bahay, excited di ba? Pagdating ng airport, saan mga sundo ko dyan? Alam nga sabihin mo sa sabi ng driver, bakit masjid? Hindi ka excited? Naghihintay na yung pagkain doon? Okay, ang sunna sa atin, pagbalik mo sa lugar mo, saan ka didiretso? Masjid mo na, yan ang sunna. Maliban lang sa babae, diretso bahay. Tayo, diretso muna. Masjid, sala ka muna ng 2 raka'a bago bahay. Yan ang sunna. Pero hindi natin nagagawa to. Bihira lang nakakaalam nito. Ito ay sunna na hindi natin nagagawa na ginagawa ng propeta. Inshallah, at least masabi ko sa inyo na ito yung mga sunna na namamatay na ba? Hindi na natin nagagawa. Okay? So may sunna pa palang traveler, no? May sunna pang sala ng traveler na pagdating niya sa lugar niya, pagbalik niya, magsala siya ng 2 raka'a. Huwag kang didiretso sa bahay. Diretso ko na masjid, magsala ka ng 2. Yan ang ginagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam every time na babalik siya sa Madina. Okay?